Sa Quiapo Church at alamin ang sitwasyon doon sa harap ng nagpapatuloy na misa at pagdating pa ng mga deboto. Naroon ang ating kasamang si Patrick De Jesus live. Naomi, nagpapatuloy nga yung oras-oras na Fiesta Mass dito sa Quiapo Church kaugnay ng pagdiriwang ng pista ng Jesus Nazareno at traslasyon. Mga kwento ng himala at pasasalamat, ito ang dahilan ng pananampalataya ng mga deboto sa poon ng Jesus Nazareno. Bali, 18 years na po ako ngayon deboto. January 9 po, tsaka mahal na araw. Pupunta po talaga ako dito. Una-una na lang po, nung operahan po sana ako ng January 3 sa Katarman, Northern Samar. Hindi na po ako pinakain at hindi na ako pinainom ng tubig. As in, wala po talaga kaming pera. Pero yung time po na yun talaga, sa mahal na Nazareno lang po talaga kami umiyak at nanalangin. Sabi kong gano'n, sa pagdadasal kong gano'n, tinawag na po yung apelyido ko dahil di na po ako pinakain, di na ako pinainom ng tubig. Sabi niya, Lagrimas. Tapos ang pagtawag po sa akin, nanalangin po muna ako sandali. Sabi kong gano'n, tayo ka, pwede ba tumayo ka? Sabi niya gano'n, bago ka operahan. Tapos ang pagtayo ko po at pinalakad po ako, nagdire-diretso po ang lakad ko. Kaya nung time po na yun, ang ginawa po sa akin, pinauwi na po ako ng doktor. Hindi po ako naoperahan talaga. Kaya ginawa ko rin po kinabukasan, sakay po ako talaga, papunta po rito. 5 years na po akong namamanantap tayo sa poong Nazareno at po gumaling po yung tatay ko. Magano po yung mga blessing, tuloy-tuloy. Sa pagdiriwang ng traslasyon, milyong katao ang nakikipagsapalaran at ang ilan ay sinusubukang makalapit sa andas. Sa Quezon Boulevard pa lamang ay makapal na ang volume ng mga deboto na nag-aabang sa pagbabalik ng poon ng Jesus Nazareno sa Quiapo Church. Sa Villalobos Street na itinakdang entry point patungong Plaza Miranda at Quiapo Church, mahigpit ang ginagawang inspeksyon sa mga debotong papasok. Lahat ay dumaraan sa inilagay na metal scanner ng Office for Transportation Security at ang mga gamit ay sinusuri sa X-ray scanner. Kasama naman sa mga nakumpiska ang mga bote at lighter na ipinagbabawal dalhin sa simbahan. Nakapaligid naman dito ang deployment mula sa Manila Police District para sa pagpapanatili ng seguridad at pagtulong sa crowd control. Sa buong Maynila, partikular sa daraanan ng traslasyon, may mga itinalagang checkpoints ang MPD. Tanging mga ambulansya, police car at mga sasakyang may otorisadong karpas lamang ang papayagan sa mga isinarang kalsada. Yung nakikita po natin dito sa paligid ng Quiapo, ayun po ay kanina po na nakadeploy. Ngayon yung nadadaanan naman po ng traslasyon na ay pupunta naman po dito lahat para mag-ipon-ipon paghahanda sa pagdating dito bago po pumasok sa simbahan ang imahe ng Jesus Nazareno. Sa ngayon nga, Naomi, ay makakasama natin para sa isang live interview si Reverend Father Robert Arellano, ang spokesperson ng Nazareno 2025 at Parochial Vicar of Menor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Magandang hapon po, Father, at welcome po sa Sentro Balita. Una tanong po, Father, bandang alas 12 ng tanghali, nasa may bahagi po ng Arlegui Street, yung andas po. Base po ba sa ating assessment ay mas mabilis po ba yung traslasyon ngayong taon or hindi pa natin ito completely masabi? Ngayon dahil tayo ay nasa medyo alas 12 na, no, katanghalian na ng pagpuprosesyon, masasabi natin na medyo mabagal po ang pag-usad ng prosesyon. Pero lagi nga nating sinasabi, hindi natin alam dahil hanggat hindi pa yan nakakarating talaga dito sa malapit na area ng Quiapo Church, hindi natin pwedeng masabi. So, bagamat generally, dahil nga ngayon ay mga bandang alauna na tayo, at masasabi nating nasa Arlegui pa lang, ito ay medyo may kabalagalan kumpara nung isang taon na naitata natin ang pinakamabilis na pagpuprosesyon. Yes, Father, last year nga, kung tama ako, inabot lamang ng 15 hours. Yes, yung, to be exact, 14 hours, 59 minutes, okay, 14 and 10 hours. seconds. So ngayon, Father, ano yung mga nakita nating factor kung bakit nasabi nga po ninyo ay medyo mas bumagal po yung pag-andar po nung andas? Isa sa nakikita natin ay talagang bumugso yung dami ng tao. Dahil kung mapapansin ninyo, nung isang taon, ito yung masasabi nating post-pandemic. Okay. Nagkaroon tayo ng prosesyon
ng traslasyon pagkatapos ng mga restrictions natin. Kaya maaaring masabi natin, nung nagkaraang taon, marami din talaga ang hindi pa dumalo at nakibahagi dahil nga nandun pa rin ang kanilang mga takot. Pero ngayon, nararamdaman talaga natin na talagang nagbabalik na talaga sa normal. Kaya yung bilang ng tao, ito yung dami ng tao na talagang pre-pandemic, na kung saan parang talagang hindi rin namin masabi, no, kung saan nagmumula ang tao dahil napakalaki ng agos ng tao na nakikibahagi sa traslasyon na ginagawa natin ngayon. Yan po. Bukod pa yung mga tao sa Quiapo. Yes po, yan Father, yung video na ipinapakita natin ngayon, yung kuha nga kanina bandang alas 12 ng tanghali, nang papasok yung andas sa may unang bahagi ng Arlegui. Nagkaroon tayo ng modifications para ngayong taon, Father, sa andas. Pero napansin natin, hanggang ngayon po ay may mga nakakaakyat pa rin po mga deboto. Kung mapapansin ninyo, talagang kapag hindi umuusad ang tao, ganito yung nangyayari. Kapag hindi gumagalaw, mas nagkakaroon ng puwersa ang mga tao na umakyat sa andas. Kaya bagamat ito ay talagang napakahirap kasing makontrol dahil ang pinag-uusapan natin dito ay milyon-milyong tao. Yes po. Bagamat hindi talaga titigil ang pagsasalita, ang simbahan, at pagpapaalala na bawal sumampas sa andas. Bagamat may mga ilan talaga na hindi sumusunod, halos taon-taon naman na talagang nagkakaroon tayo ng ganitong karanasan. Pero ang maganda kahit papaano nababawasan. Hindi na sa buong prosesyon, no? Makikita natin na may mga pagsampa. Maaring sumasampa sila, pero hindi sila tumatagal ng oras o mahabang minuto. Kung mapapansin ninyo, after 2 to 3 minutes, umaalis na rin sila dahil nahihirapan din sila sa pag-akyat sa andas. Hindi nung talagang bago magpandemya, talagang ang pagsampa nila, makikita mo, binibilang ng minuto, no? Na nasa andas talaga sila. Father, paano naman po pinaghahandaan ninyo yung pagbabalik po ng andas ng Poong Jesus Nazareno dito po sa Quiapo Church? Posibleng mamayang gabi na nga po yan abutin or dahil nga baka tumagal, tapos abutin pa ng hating gabi? Yes. Hopefully, sana bago matapos ang Enero 9 ay maibalik na din ang mahal na Poong Jesus Nazareno sa Quiapo. Sa ating naman paghahanda, kung mapapansin po ninyo, dito within the perimeter of Quiapo Church, nandito ang hanay ng ating kapulisan na laging nagmamatiyag para sa seguridad ng lahat. At mamaya din, yung mga ibang mga hijos de Nazareno ay pupunta na rin dito, no? Lalong-lalo na kung matatansya na natin na malapit na ang pagpasok sa kahuli-hulihang street para magbarikada naman, para sa mga tao na yung mga nasa buntot ng prosesyon, dahil lagi nga namin sinasabi, yung mga umaattend ng prosesyon, hindi lahat pwedeng makapasok sa loob ng simbahan. Dahil kung hindi natin sila pipigilan, ito ay talagang hindi magkakasya. Kaya kailangan ng mga hijos de Nazareno na tutulong sa atin at mga hanay ng kapulisan para magbarikada at para makontrol ang pagpasok ng tao sa loob ng simbahan. Yes po, Father. Nakita natin sa live feed kanina, napakakapal po ng volume ng mga deboto. Diyan po sa may labas ng Quiapo Church, sa may Quezon Boulevard. So again, maraming salamat po, Reverend Father Robert Arellano, sa pagpapaunlak po sa amin ng oras at ng panay. Maraming salamat din at ang pagpapala ng mahal na Poong Jesus Nazareno ay naway sumainyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay at taga-panood. At yan ang pinakahuling ulat mula rito sa Quiapo Church. Balik sa inyo, Naomi. Maraming salamat, Patrick De Jesus.